Biglang natulala talaga yung director ng Miss Universe Thailand sa maladyosang aura ni Atisa Manalo. So as you can see, yung ibang anggulo naman ng mga picture na to, talagang nabighani ang national director na ito na mukhang yung nasa isip niya is, wow, talaga namang hulog ng langit ang representative ng Philippines for Miss Cosmos 2024. Very evident talaga yung aura, tsaka wala ka nang masabi pang iba para kay Atisa Manalo sa Miss Cosmos International 2024 sa Vietnam. And marami ang nagko-consider na iba't ibang pageant fans from Vietnam na si Atisa Manalo from the Philippines is probably one of the girls to watch out for. She is pageant ready, katatapos lang ng kanyang Miss Universe Philippines na contest. So, fresh na fresh pa rin yung training niya sa Q&A, yung kanyang body workout, yung kanyang routine, no? So, pwedeng-pwede talaga pa rin siyang isalang. And then, yung isang media, if I'm not mistaken, isa sa mga media na gustong i-interview ni Atisa Manalo, tinanong siya kung ano nga ba ang pwede niyang ma-share as a candidate for Miss Cosmos International. So, ang na-share ni Atisa Manalo dyan is bilang isang entrepreneur because she has given more opportunities tsaka jobs sa mga employees niya o kaya recipients ng kanilang cause, advocacies. So, napawaw talaga yung interview sa kanya. And she is already an experienced pageant veteran, kaya ang daming fans ang nag-aabang sa kanya kung ano pa yung pwedeng maibigay niya, maging more influence sa mga aspiring beauty queens from Vietnam in the future. Dito naman tayo sa hair and makeup ni Atisa Manalo sa Vietnam by the famous couple na makeup artist. So, nakita niyo siguro yung first is yung final output. And then, paano nila ginawa, kung paano nila minake-upan, tsaka inayusan ng hair and styling si Atisa Manalo. So, as in, yung first part dyan is yung pinaka-raw na face ni Atisa Manalo kapag walang makeup. So, mapapansin nyo, napaka-fresh, napaka-wow, as in sana all, napaka-mala-anghel talaga yung pagmumuka ni Atisa Manalo. And then, iba din yung way na pag-makeup talaga ng Vietnamese fans. So, if you are an artist, if you're a makeup artist watching this video, magkakaroon ka talaga ng bagong idea kung paano nila hinahawi yung face ni Atisa Manalo, kaya naging maladyosa yung kanyang face. So, ang masasabi ko is napakapulido, napakalinis, and kung i-compare mo sa mga iba't ibang klaseng style ni Atisa Manalo from her previous pageants, iba ito. Parang mas lalong hinighlight nila yung mga assets ni Atisa Manalo such as yung kanyang almond-shaped eyes, yung kanyang round face, the lips, the nose, yung skin tone niya, talagang nag-complement talaga lahat. And then, even yung hairstyle niya. So, napaka-perfect, napaka-pulido talaga, and hasang-hasa talaga yung mga makeup artists na gumawa nito para kay Atisa Manalo. Kaya ang bongga, di ba? Ibang-iba talaga. Ito nga pala yung power couple na hair and makeup artist sa Vietnam. So, in demand sila kasi napaka-pulido ng mga ginagawa nila, no? So, high-end yung kanilang quality ng pag-makeup. Tapos, hindi madumi, di ba? Kahit na ang daming nilalagay, pero pulidong-pulido pa rin. Very balanced. Tapos, may ilan sa mga artista o kaya mga beauty queen, I should say, na minake-upan nila. So, I'm going to flash their pictures after nilang minake-upan. So, syempre, inuna ko si Atisa Manalo. So, napaka-diyosa, alam mo yun, mesmerizing talaga yung itsura niya. Mapapatitig ka talaga. And then, yung other international beauty queens din na bumisita sa Vietnam. So, napakaswerte sila kasi minake-upan nila yung ilan sa mga queens, mga international queens, mga Miss Earth, Miss World, Miss Universe, ayan no. So, pati na din si Atisa Manalo. So, masasabi mo talaga na in demand ang mga hair and makeup artist na mga ito na power couple pa. So, ang swerte talaga nila, no? And syempre, marami kang matututunan sa kanilang style, lalo na sa pinakita ko kanina, especially if you are an aspiring makeup artist too.
the day after or day 2, correct me if I'm wrong. So, naka-black naman ang eksena ni Atisa Manalo. Tapos, ibang-iba din yung hair and makeup styling niya dyan by yung mga Vietnamese makeup artist. So, makikita nyo na, wow, kahit na anong anggulo, kahit na anong styling, bagay na bagay talaga sa kanya. And mapapansin nyo na kakaiba siya, stand out siya, especially sa mga press con katulad nito, no? So, makikita nyo na siya yung laging inuuna, siya yung napapansin, tapos excited lahat na magpa-picture sa kanya. Tapos, during that particular na separate na press conference, na, alam mo yon, iba yung trato sa kanya eh. So, mafe-feel mo talaga na there's something in her na sana, hopefully, this will be the first crown for the Philippines sa first edition ng Miss Cosmo International 2024. So, ayan siya, si Atisa Manalo, and I hope na magkakaroon talaga ng positive results. Pero syempre, huwag tayong umasa, huwag tayong maging overconfident kasi nasa kanya pa rin, nasa kanya yung kapalaran kung paano niya i-dominate yung sarili niya sa pageant na yan. So hopefully, no, cross fingers tayo dyan. Ito naman yung one last look for Atisa Manalo vying for the first crown para sa Pilipinas sa Miss Cosmos International 2024. Wala na akong masasabi pa. You can correct me if I'm wrong sa mga nabanggit ko kanina. Pero kung makita nyo dito, no, parang ang galing ng pagkakagawa. It is well organized. Tapos, mabibighani ka talaga kung paano nila wini-welcome yung mga candidates. Meron pa silang pangmalakasang press conference, di ba? So, I think that is parang yung unique na nakita ko dito sa bagong pageant na to, Miss Cosmos International, na ginaganap ngayon sa Vietnam. So, I'm hoping that this international pageant ay masusustain nila yung kanilang consistency kasi meron yung mga ibang international pageants na medyo kinakapas sila at mapapansin mo na kapag nagde-delay na sila ng kanilang annual beauty pageant. So I hope magiging promising itong Miss Cosmos International, especially mukhang maraming mga sponsors, yung mga dating directors ng mga malalaking beauty pageants ay andyan. So, bumubuhos ang suporta sa Miss Cosmos, no? And I'm wishing Atisa Manalo well. Sana ikaw na ang manalo. Pero syempre, once again, wag tayong umasa dahil masasaktan lang tayo kapag hindi natin yung ina-expect natin is baka iba yung outcome. Pero at least, no, andyan pa rin yung suporta natin. So, good luck Atisa Manalo. Make the Philippines proud. Kaya kung nagustuhan nyo itong ating bagong pageant vlog, just follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po yung Instagram natin. And you can also follow me sa other social media, TikTok, YouTube, ayan. So that's it guys. Thank you and have a nice day. Mwah!